Sa gitna ng kontrobersya, biglaang na-defer ang Senate hearing sa flood control anomaly. Ano ang tunay na dahilan? Ang may kinalaman dito, lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Isang mainit na usapin ang bumalot sa Blue Ribbon Committee ng Senado. Inaasahang haharap sana sa pagdinig si dating Governor Chavit Singson sa April 14. Ngunit biglang lumabas ang balitang hindi ito matutuloy. Sen, ito ina-expect natin pala. Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin na haharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Oo. Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit. Aha. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until Opo. further notice. Ayon sa mga miyembro ng committee, may naunang imbitasyon na ipinadala kung saan hiniling ang pagsusumite ng sworn affidavit bago ang April 7. Si Singson ay isa sa mga personalidad na tinukoy sa privilege speech bilang mahalagang resource person sa investigasyon. Okay. Hirap. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi gano'n. Yeah, Hindi ko opo. alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gov Chavit para malaman natin. Okay. O siya kasi Tama yung naman. inimbita, yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo, Kung tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Opo. para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So, nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang kao kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos kako ay hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. Ngunit, kasabay nito, lumabas ang isa pang sulat, isang deferment notice. Ang petsa, halos sabay din ng deadline. Kaya't nagdulot ito ng kalituhan. Tuloy ba ang hearing o hindi? At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gov Chavit. Aha, okay. O yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gov Chavit po ito tinutukoy nyo? Si Gov Chavit. Okay po, okay. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gov Chavit. Gov Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung Yung unang una, sulat, imbitasyon. yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana
on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Ang isa sa mga ipinalutang na dahilan ng pagkaka-postpone ay may kaugnayan umano sa National Energy Emergency Mitigation. Para sa ilan, ito ay usapin ng pagtitipid sa operasyon at biyahe. Ngunit para sa iba, ito ay hindi sapat na dahilan para ipagpaliban ang isang mahalagang investigasyon. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gov. Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gov. Singson. Opo. Parang April 6 o kaya parang umaga yata ng April 7. Papunta na yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang... Kanya affidavit. Oo. Okay. Ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So, isa yun, Okay. Opo. Tipid. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, It is contingent. Ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na... paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw doon, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung mayroon nata kayong pagdinig dyan, baka para malaki gastos yan eh. Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Sa loob ng komite, hindi rin nagkakasundo ang mga miyembro. May mga hindi pa pumipirma sa report, may hinahanap na listahan ng 47 contractors, at may sariling minority report na rin ang ilang senador. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Oo. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Ay, baka iba Kami ho, nakadalawang beses kami sa Protect baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji B. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protect at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. pa rin. Opo. At saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Oo. Habang umiinit ang diskusyon, mas lumalalim ang tanong. Makatwiran pa ba ang pagkakantala? O may mas malalim na dahilan sa likod nito? Ang publiko naghihintay ng malinaw na sagot. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Sa huli, ang mga ganitong usapin ay hindi lang tungkol sa politika, kundi tungkol sa katotohanan, pananagutan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa Life and Things, patuloy naming ihahatid sa inyo ang mga kwento, balita at isyong may epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod naming content. Dito sa Life and Things, ang bawat kwento may saysay. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.